sabi mo sa kanya? Ito mic ko. Ayan. Kung ano ito yung mic ko? Sige, sunod ka. Ayan. Rizal eh, ang bansang bayani natin. Tapos nagbuwi siya ng buhay pa sa bayan. Ikaw, ano masasabi mo? Ayan, ito mic. Para malakas. Yun din. Ang bansang bayani natin. Kasi mo, maraming po salamat. Kalendar sa kanyang nanay, ang kalendar sa kanyang aral. So, tunay po siya nakilala ng gusto. Ngayon, dahil sa aking ginawa, paano mo kikilalanin si Rizal ngayon? Sino si Rizal? Anak ng 7 kalago. Ilan mo, Katrina? Para kung makilala po si Rizal, hindi lang po dun sa mismo talagang buhay niya na family. Hindi po. Kailangan po natin alamin kung ano po yung ginawa po para sa mga paano po niya binulat yung damdamin ng mga Pilipino. Hindi po dahil sa dapat po niya po sinulat niya mga nobela para po malaman po ang epekto ng pagkakakwento ng mga kasila sa atin. Ngayon po, tayo na ay malaya dahil hindi naman po dahil sa kanyang mga sulat po dahil sa ating mga ginawa para Si Rizal ay isa sa mga dakilang Pilipino na tinuturing natin na ating pambansang bayani. Siya ang magandang halimbawa ng isang kabataan na talagang nagpakita ng nationalist ng kanyang pagkamakabayan sa pamamagitan ng kanyang panulat. Lumaban siya sa mga Kastila, hindi sa paraang madugo, kundi sa isang matahimik na pakikipaglaban. Yung iba kasi mga Pilipino noon, ang gusto nila ay armed revolution. Siya naman, hindi. Gusto niya yung true sa writings niya, o doon niya ginawa yung kanyang pagpapakita ng pagkamakabayan. Bakit mahalaga na hanggang ngayon pag-aralan natin ang Rizal? Yes, go na. Kung malaman pa po natin kung ano ang epekto yung mga ginawa ni Rizal sa kasalukuyang panahon. Dahil kung hindi ginawa yan ni Rizal o ng sino pang mga bayani natin, maaaring hindi pa tayo malaya sa kamay ng mga bayani. Okay. Bakit sa palagay mo ay mahalaga na pag-aralan pa hanggang sa kasalukuyan ang Rizal? Carla? para po ma-realize po natin na yung hirap po na pinagdaanan nila sa yung pinagdalaban niya po yung kalayaan po ng ating bansa ay dapat natin pahalagahan ngayon. Hindi natin pabayaan na magsakaw po ulit tayo. Kaya that's po, alagaan po natin yung binigay pong privilege po ni Rizal para sa bansa natin. Napapanood pa rin ang pag-aaral ng buhay ni Rizal kasi kayong mga kabataan, kayo yung binanggit niya roon na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Dahil si Rizal ay isang tao na dapat i-emulate yung mga ginawa. Siguro yung message nun para sa inyo na kailangang pag-aralan pa rin ang kanyang buhay para maging halimbawa niya, para maging modelo nyo sa pagdating ng panahon. Dapat kasi yung mga sinulat niya, yung mga ginawa niya noon, yun yung mga kailangan na lampasan pa ng mga kabataan sa ngayon. Siguro, depende na sa tao. Kasi kung meron kang sense of history, tapos meron kang, siguro yung pagkamakabayan mo, siguro napapanahon pa rin yun. Kasi kailangan naman natin yun, hindi naman tayo po pwedeng sa ngayon lang mabuhay, kailangan balikan natin, kailangan mag-look back tayo kung ano ba yung mga ginawa ng mga ninuno natin na isa na nga si Dr. Rizal. Kaya nga pinag-aaralan yung kanyang buhay dahil nga magandang halimbawa siya na isang dakilang Pilipino. Para po magabayan mo. Oo, para magabayan tayong mga kamukha nyo, kabataan. Siyempre, dahil nga pambansang bayani natin si Rizal,
Rizal, natural lang na makita natin siya kung saan-saan, lalo na kung isineselebrate natin yung kanyang araw ng kamatayan, tsaka yung kanyang birth anniversary. Natural lang yun. Pagkapahayag yun ng ating pagkamakabayan. Meron tayong sense of nationalism dahil lagi natin siyang nakikita kung saan-saan. At pagdakila na rin natin sa kanya yun. Yun naman paggamit sa kanya bilang parang produkto, para lang din yan, yung iba't ibang lugar sa Pilipinas na ginagamit natin para sa ating turismo. Parang ganun din ang dating ng pag nakikita natin yung mga iba-ibang na may larawan ni Rizal, o kaya yung mga simulat niya, nakikita natin. Ano ba tawag doon? Yung mga writings niya. Nakikita natin yun. Tapos tinuturo pa nga patuloy sa eskwelahan hanggang ngayon. Pagkapatunay lang iyon na talagang pagkilala natin kay Rizal, hindi lang sa mga araw na mahalaga sa kanya, kundi sa mga bagay na may connection sa kanya. Ganon. Kasi ngayon, yung panahon natin yan, very commercialized na mapakaraming bagay. Tumataas yung level ng competition sa market. So, nag-iisip ang lahat ng producers and sellers ng new ways paano makakapagbenta ng kanilang produkto. Now, kung tatanungin mo ko, in economic perspective, iyan ay profit lang talaga. Incidental na lang na ginagamit nila yung historical figures sa kanilang produkto. Siguro kung buhay si Rizal ngayon, patuloy pa rin niyang ibabahagi yung mga alam niyang makakabuti para sa ating pamahalaan, sa ating komersyo, lalong-lalo na sa inyong mga kabataan. Okay, ngayon tututok tayo sa kasalukuyang panahon. Ano ang epekto sa inyo, ha? Okay, matagal ng panahon na nag-aaral tayo ng buhay ni Rizal, yung mga gawa ni Rizal, siyempre ng sakripisyo ni Rizal. Ano ang epekto ito? Ang kakalala ito sa inyo bilang kasalukuyang kabataan sa halaon. Yes, Iris. Mayroon po kami kalayaan sa for freedom of speech, the press, na napapahayag po namin yung mga saloobin po namin. Okay, ano rin? Okay, yes, Rush. Malaya po kami nakakapag-aral ngayon. Kasi po, di ba, pinagkaitan tayo ng edukasyon ng panahon. Okay, tama. Meron pa bang ibang kamay dyan? Sige, Katrina. Yes. Alam po ng mga kabataan na may responsibilidad po sila sa maganda kasi hindi kami lang po sa kabataan niya po maganda. Okay. So, ngayon, ang sasabihin natin, kayo ang magiging Rizal ng kasalukuyang panahon. Ano man ang ating maging palagay at puro kay Dr. Rosa Rizal? Hindi naman natin kilalanin ang kanyang pagiging makabayan. Gaano man natin ipagdiwang ang kanyang kadakilaan? Nakita man natin ang kanyang larawan sa lansangan. Maalala man natin siya sa mga aralin sa paaralan. O maisip man natin ang kanyang mga sulatin na tumatalakay sa mga problema ng bayan. Bilang isang kalakal, Hindi natin matatawaran ang buhay at kanyang mga ginawa at sinulat na naging malaking bahagi sa paghubog ng ating bayan. Hindi lamang noon, kundi magpahanggang ngayon.